Noong July 20, 2025, sa ginanap na laban sa Las Vegas sa pagitan ni Manny Pacquiao at ni Mario Barrios, muling tumapak sa ring ang Filipino boxing legend para subukan muling maging world champion sa edad na 46 anyos. Ngunit sa pagtatapos ng 12 rounds, ang naging opisyal na desisyon ng laban ay majority draw batay sa scorecard sa mga hurado, 114-114, dalawang mga hurado at 115-113 pabor kay Barrios. Pagkatapos ng laban, agad naman na naglabas ng pahayag ang dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavit Singson, isang matagal ng kaibigan at taga-suporta ni Pacquiao. Sa kanyang panayam sa media, inihayag niya ang matapang na pahayag na mafia si Pacquiao. May mga gumalaw para hindi siya manalo. Ang liwanag na nanalo pero tinabla. So, may mafia talaga dito sa US. Kagaya yung last na laban ni Suarez, dinayang, pero pinalitan desisyon. Pero talo na, kami na yung pustahan, talo tayo, pero yung nagpedisyon tayo, binago yung desisyon. Dahil panalo talaga si Torres noon. Ito, panalo ni si Manny, tinablan nila. So talaga may daya dito sa Las Vegas. Kailangan knockout mo yung kalaban para walang magawa yung mga nagka-arrange na laban na ganyan. Ang tinutukoy niya mga kwento ay umano'y mga personalidad o puwersa sa Las Vegas na may kapangyarihan na manipulahin ang kinalabasan ng laban. At ayon kay Singson, malinaw na panalo si Pacquiao pero tila ginamit ang impluensya ng mafia para ikiling ang resulta pabor sa mas batang si Barrios. Ginamit pa ni Singson ang dating karanasan ng boxer niyang si Charlie Suarez kung saan isang masamang desisyon ang inireklamo nila at kalaunan ay binawi ng sanctioning body. Patunay umano na may mga laban na naaapektuhan ng external manipulation. Sa paningin niya, isa ring political move sa boxing industry ang naging resulta ng laban ni Pacquiao na kung saan ang kapangyarihan ay hawak ng mga promoters at interes ng business, hindi sa hustisya sa ring. Pero bakit nga ba nagpapatibay ang scorecards na aligasyon ng pandaraya? Ang scorecards ng tatlong mga hurado, Steve Westfield, Tim Cheatham at Max De Luca ay nakakaluka na nagdulot ng matinding pagtatalo sa mga taga-subaybay ng boxing. Dalawang hurado ang nagbigay ng 114-114 at isang nagbigay ng 115-113 pabor kay Barrios at yan ay itong si Tim Cheatham. Ngunit ayon sa mga maraming boxing analyst, mas malinaw na si Pacquiao ang aggressor. Mas may maraming power punches, 81 kay Pacquiao kumpara kay Barrios na 75 lamang at mas epektibo ang kanyang kombinasyon sa unang 9 na rounds. Kung titingnan ang detalyadong rounds, si Pacquiao ay nanalo sa karamihan ng early to middle rounds pero biglang nabawi ni Barrios ang mga huling rounds 10 hanggang 12 na tila naging batayan na ilang hurado sa pagbibigay ng tabla o panalo sa kanya sa boxing. Bawat round ay inihiwalay sa puntos kaya't kahit dominado mo ang 9 rounds pero natalo sa huli, maaring bumaliktad ang score. Gayunpaman, para kay Singson at sa mga maraming mga boxing fans, hindi sapat ang ganitong paliwanag. Naniniwala sila na ang desisyon ay hinahawakan o kontrolado, hindi batay sa aksyon sa ring, kundi batay sa mas mataas na interes sa industriya. Sa mga panayam, sinabi ni Coach Freddie Roach, trainer ni Pacquiao, na nanalo kami ng 8 rounds to 4 pero bakit tila hindi ito nakikita ng mga hurado. Dito pumasok ang aligasyon na mafia, isang simbolikong pagtukoy sa mga nasa likod ng industriya ng boxing na maaring magdikta kung sino nga ba ang dapat manalo, lalo na kung sino ang may mas malaking business value sa hinaharap. Kaya naman, ang mas malawak na impluwensya ng negosyo at politika sa boxing ang naging dahilan nito. Kaya naman, ang aligasyon ni Chavit Singson na si Pacquiao ay na mafia ay nilamang tungkol sa resulta ng laban. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na problema sa professional na boxing, ang negosyo, politika at impluwensyang hindi kita sa ibabaw ng luna. Sa edad ni Pacquiao, siya ay maituturing na one-time deal na lamang, samantalang si Barrios ay bata pa, hawak ng Premier Boxing Champions at mas may mahabang kinabukasan sa industriya. Sa pananaw ng mga promoters, si Barrios ang mas marketable na investment. Sa kasaysayan ng boxing mga kwento, hindi na bago ang mga aligasyon na manipuladong desisyon mula kina Roy Jones Jr. sa Olympics hanggang kay Gennady Golovkin
kontra kay Canelo Alvarez, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang parehong isyu. Hindi laging ang mas mahusay sa ring ang nananalo, kundi ang mas malaga sa negosyo. Sa kabila ng pagkatalo, iginiit naman ni Pacquiao ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng immediate rematch. Ito ay tila patunay ng kanyang paniniwala na siya ay tunay na nanalo. Ngunit ayon kay Chavit, kung hindi pa niya i-knockout ang kalaban, laging may posibilidad na hindi siya papanalunin. Ang nitong mga pahayag ay sumasailalim sa desperasyon ng mga naniniwala kay Pacquiao at sa mga pangamba na ang boxing ay patuloy na ginagambala ng mga invisible hands na mas interesado sa kita kaysa sa katarungan. Mga kakwento, ang pahayag ni Chavit Singson na si Manny Pacquiao ay ng mafia ay ni basta emosyonal na reaksyon. Ito ay batay sa obserbasyon ng mas malalim na sistema sa loob ng boxing, isang mundo kung saan ang desisyon ay hindi palaging batay sa suntok, kundi sa politika, impluensya at negosyo. Ang controversial na scorecards, ang pabor na impresyon sa mas batang si Barrios at ang kasaysayan ng mga kahinahinalang resulta sa Las Vegas ay lalong nagpapatibay sa paniwalang ito. Para sa maraming Pilipino at boxing fans sa buong mundo, ang panalo sana ni Pacquiao ay hindi lamang laban sa kalaban, kundi laban sa sistemang tila ba ay hindi napatas sa mga boksingero na gusto ng magtagumpay, na kung saan ibinubuwis pa naman nila ang kanilang buhay. The fight, but I thought although the decision is not really favor to me, like I'm sad, but I did my best. Being a no fight for 4 years, I'm happy for my performance tonight. So thank you to all your support. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ray Fabiana, kay kakwentong Mindset Pinoy TV, kay kakwentong Jojo Mamungay, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.